Pilipinas ang oras sa 13 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Merry Christmas na agad sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. 80 days na lamang po bago mag-Pasko. At ngayon po ay October 6, 2025. Marami ang mga nangyayari. Mainit pa rin ang usapin sa issue po ng flood control projects, lalo na po sa mga ghost projects, sa mga substandard projects. At nandyan din po ang issue ngayon ng mga insertion, ang pinagtatalo ng insertion at amendment. Ano nga ba talaga ang tamang termino? Pero kanina sa panayam ni Katunying sa programang 2x2 kay dating Senator at former Senate President Franklin Drilon, kanya pong sinabi na ang insertion at amendment ay pareho lang. Pero nagtitrending po kasi ito dahil nga po ay sinasabi na magkaiba. May kanya-kanyang opinyon ang ating mga kababayan na magkaiba ang insertion sa amendment. At pinagtatalunan po yan online. Marami ang nagiging eksperto pagdating dito. Pero kung pagbabasihan po ang mga eksplenasyon ng mga ilang mga senador, ay ang sinasabi nga po nila ay iisa yung insertion at amendment. Ang pinagkaiba lamang po, ang nagiging masama ang insertion kapag ka nagkakaroon po ng kickback. O kaya napupunta sa hindi maganda yun pong insertion. Dahil nga po itong mga insertion, itong amendment na sinasabi ng mga senador, ay ito po ay napupunta doon sa mga proyekto na inilalapit din po ng mga LGU, ng mga kababayan natin na may mga pangangailangan sa kanilang mga lugar, kalsada, ano pa ba? Usually yan yung mga farm to market road, tulay, lalo na po doon sa malalayong lugar na wala talagang tulay at makikita mo kawayan ng ginagawang tulay, yung mga kahoy, so wala silang ganon, kaya lumalapit po sila, usually may mga mayor, pumipili yan sa mga opisina ng mga senador, nangingi sila ng tulong para mabigyan sila ng proyekto, makapagpagawa ng tulay doon sa kanilang mga lugar, mga multi-purpose hall, mga ganun po. At maganda naman yung napupuntahan ng budget kapag ganoon po. Ang nagiging masama lang at nagiging negatibo lamang po ang dating nito kapag ay hindi nagagamit sa tama yung pera, kapag napupunta sa kung saan mang, sabi nga farm to pocket. Ayan, kabi kanina ni former Senator Franklin Drilon,
farm to pocket. Yun po yung nakakalungkot dahil hindi napupunta sa maganda. At kaugnay nga po niyan, alam naman natin tinututukan po ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito pong issue sa flood control projects na pinangungunahan po sa kasalukuyan ni Senator Ping Lacson. Pero umugo nga po kahapon matapos niyang sabihin, mag-post sa kanyang social media account ang Senator Ping na siya daw po ay plano na niyang magbitiw bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito po ay sa gitna nga ng maiinit na kontrobersya at tila yung ilan sa kanyang mga kasamahan ay medyo nandito na sila kay. Ayan, medyo nadidismaya po sa paraan ng umano ng kanyang pamumuno sa komite na nag-iimbestiga mga po sa maanumalyang flood control projects. Pero sana pero sabi ni Senator Ping, tuloy ang laban niya sa korupsyon. Marami po pero sana itong mga nabanggit sa mga previous hearing at napangalanan na ay makasuhan na dahil sabi nga po ni Pangulong Bongbong Marcos dapat airtight yung isasampang kaso doon sa mga mapapatunayang guilty sa mga korupsyon. Ayon po yan mismo sa Pangulo. Marami pa tayong pag-uusapan maya-maya at nandito na po sila kay Mayor Dayo Macalma. Ito po si Sister L. Elaine Apit. Puntahan muna natin ang report ni Edniel Parosa, Bureau of Customs at Philippine Air Force. O nga pala itong korupsyon na babanggit ko pero nung nakaraan po ay anong petsa nga yung lindol, Yuel? Anong petsa nga doon yung lindol? Noong nagkaroon po ng malakas na lindol, magnitude 6.9 na lindol nga po dyan sa may Cebu at apektado yung marami sa ating mga kababayan. Hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin okay ang kanilang sitwasyon doon at nangangailangan pa rin sila ng tulong. September 30, noon pong niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang Cebu na naramdaman nga din po sa maraming lugar, maging Bicol region, at malaking bahagi ng Visayas. At Masbate pa rin po hanggang sa ngayon ay nangangailangan din ng tulong para dun sa ating mga kababayan dahil hindi pa rin po sila okay doon. Ang sitwasyon, may mga kababayan tayo na nawala ng tirahan at sa ngayon po ay nangihingi sila ng tulong para makabalik sa kanilang maayos na pamumuhay dahil mahirap po bumalik lalo na kung wala ka nang babalikang bahay. At nandun nga din po ang ating team, ang MBC DZRH Operation Tulong para magbigay ng tulong sa ating mga kababayan dyan sa Masbate. At kaugnay nga niyan, ang Bureau of Customs at Philippine Air Force maglilipad ng karagdagang bigas at tent at iba pang relief supply sa patungong Cebu. Mamaya yan sa report ni Edniel Parosa. Magbe-break muna tayo at sa ating pagbabalik makakasama na natin sila kay Mayor Dayo Macalma. Pilipinas ang oras, it's 8:21. Damdamin Bayan. Ang oras. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning couldn't guarantee. Would still be here with me. Monday. Hi, Lunes na Lunes ang tayong mga issue. Loko-loko rin to si Senator Alan Peter Cayetano. Talaga, Senator, kung ano naiisip mo, snap election daw. Ayan, palagay ko bukod sa unconstitutional, wala daw sa batas yan, Senator Alan. Katatapos lang election, sino mga lukong-lukong opisyal ang gusto pa na snap election Pucha, gumastos ng 1 billion yung ilang kandidato sa pagkasenador dyan. Pagkatapos election, di pa ka nababawi Hindi pa nga nababawi sa mga insertion Good morning, Senator Franklin Drilon. Kumusta ka na, sir? Sabi wala daw po masama sa insertion. Ayan, same lang daw sa amendment.
Magkaiba na ng spelling. Sabi nga ng political analyst namin sa PMA Sandigan 82, ha? Si Mr. Krisa Laksa, ha? Yan. Sabi niya lakay, walang masama sa insertion. Yan, depende lang sa execution. Yan. Sabi ni Senator Drilon, depende sa execution yan, ha? Sabi na aming political analyst sa Sandigan, Chris Laksa is the name, ha? Kailangan ni be gentle, ha? Be gentle sa corruption. Ayan mga, grabe naman kasi ko, bilyon-bilyon. Ayan, guni-guni pa. Ayan, sabi standard. Alang ha? Anyway, mga habigan, yan po ay panalangan ng obispo natin, si Bishop David Bambe. Sabi niyan, Horacio Emperata ang kailangan natin makuyang mga ating mga misis. Ayan, na pagka nagsisimba tayo, ipanalangin natin na sana mabawasan na matigil na ang korupsyon sa ating bayan. Diyos ko po, ha? Ikaw, Apo Bonget, ikaw ba'y payag ng snap election? Sabi siguro ni Presidente Bongbong, si Raulo? Ang ginawa na sa tatay ko yan, diba? Nagkaroon ng snap election po nung time ng dating Pangulong Ferdinand Ederlin Sr., mga kaibigan, ha? Naalala ko pa yung mga slogan nung araw, kalaban si Tita Cory. Ang sabi, ang banatan nila sa mga sloganiring ba, Sister L? Ang banatan nila ay may supporter ang dating Pangulong Marcos. Sabi kay Cory, isang bala ka lang. Oh. Parang Fernando po Jr. Ang sabi naman ng company, ang sabi naman ni Tita Cory, ayan, sabi niya, isang balota ka lang. Okay naman. Ganyan naman, Sister L. Good morning, Sister L. Mm-hmm. Good morning, Lakay. At you're late. Yes. Dahil nagpa-traffic ba? Ay, naku, ewan ko nga ba. Gumising ako na alas 5. Ganun pa rin. Akala ko nag-Netflix ka na naman. Buti nga, hindi ko kanina binanggit na nag-Netflix na naman siguro to, kaya late na naman. Medyo lang. Sila kay po kasi ay nanonood to ng Netflix Nagmo-movie marathon to Alam mo naman nila, mga documentary pinapanood ko ha? Idol ko, idol ko mga ha? Sino-sino nga yung mga idol mo? Idol ko, Kim Jong-un. Ang mga idol mo, mga kakaiba, North Korea yan Batang-bata pa, diktador na. Pero alam mo lang kayo, maganda man manood ng mga documentary films. Lalo na yung mga may kinalaman sa history. Yes, politics, ayan maganda. Mas naiintindihan mo paano nag-work ang sistema sa gobyerno. Oo naman. Good morning, Sister L. Good morning, Lakay. At 80 days na lang Pasko na. Nabanggit ko na yan kanina. Ay, kaya inuulit-ulit ko para hindi makalimutan ng mga employers, sabi mo nga, na bibigay tayo ng 13th month pay. At kung sabi mo nga nakakaluwag-luwag, kumita ng malaki, makidagdagan ng bonus. Gusto ko sa iyo pero I like your lipstick, Sister L. Actually, Lakay, ang hirap pala pag naiwan yung lipstick mo. Ganun ba? Wala kang choice. Kundi gamitin yung ayaw mong lipstick. Ganon. Abay, bloody red ang lipstick mo ngayon, ha? Ano to? Ann Curtis. Ann Curtis ba yan? Ay, naku talaga. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Daya Makalma. And of course, ito po si Sister L, Elaine Api. At ngayong ang dami natin mga issue ngayon. Ayan, mag-resign daw po ngayon Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayan, magkakaroon ba ng kudita? Ayan, papalit na ba ang Senate President Tito Sen? Ayan, pero sabi mo kang malabo. Tsaka, pag-uusapan daw nila, Lakay. Tigil-tigil lang. Wala na nagagawa sa Senado. Kaya sabi tuloy na isang kausap natin, ha? Ayan, diba, Mr. Cecily, sabi tuloy nung kumpara ni Mr. Cecily, ha? Abay kung matatag, matibay ang dibdib ng presidente, ha? Bogi na lang ang Kongreso. Ang gulo-gulo nila. Ang gulo-gulo. Gawin na lang ang dating Pangulong Marcos. Ayan, isara ang Senado at Kamara de Representantes.
Nakakalungkot po mga kaibigan, puro away-away Yes, ha. imbis na sana ay iba ang inaatupag, nagpo-focus tayo sa ikauunlad ng bansa, wala lakay. Kaya dapat ngayon give love on Christmas Day, di ba? Ganyan, love tayo. Dapat lang lakay. Ayan. Sige, pagka kayo lagi nag-aaway-aaway, baka kunin agad kayo ni Lord. Ayan. Ay, good morning, Apo Omet. Ayan, ikaw naman talaga, Apo. Ang tagal-tagal na naming hinihintay ito, ha? Para sa kapakanan ng katahimikan ng ating mga kababayan. Abay, anyway, huli man daw at magaling ang sabi ng ating AFP Chief, General Romeo Omet Browner Jr. Malabo nang magkaroon ng kudeta. Sa bagay, totoo po yan, ha? Sabi nga na ating mga nakausap na mga marami ng karanasan sa politika, Sister N, mula pa noong 1986. Ayan, 1983, ha? Alam mo kung bakit hindi kumilos ang mga sundalo noong September 21 rally? Abay, bagamat nandun na ilang retired general sa gate na Aguinaldo, ha? Sumama na kayo, ha? Ayan. Kaya sinuswerte pa rin ang Apo Bonget, Apo Lucas. Alam mo kung bakit? Bakit lakay? Alam po niyo mga habigan, mga kuya, mga misis. Ayan, kaya daw po walang mangyayaring pagpapabagsak sa gobyerno. Walang nakikitang magaling na leader sa ngayon, Sister L. Kumbaga, kung patatalsikin natin ang Pangulo, sino ang mamumuno sa bansa? Ayan. Nandiyan ang Vice President. Ayan. Pero sabi... Hindi daw sang-ayon lakay yung ayaw po ng mga military officer si VP Inday Sara Duterte Carpio. Ayan. Bakit naman? Ayaw yun ng strong leader. Ayan, matapang. Sabi Mr. Colonel Alex Sembrano, ha? Ayan, Colonel Halasco. Ayan. Sabi, baka si Presidente Inday ang maging Pangulo. Baka manuntok na general. Patutulog si General. Tsaka isa pa, alam nila na may pagkiling ang mga Duterte sa China. Ayaw ng mga sundalo pala yan. Kung naman, napapasabag sila sa West Philippine Sea, di ba? May naputulan pa nga ng daliri dyan. So, yan po ang isang issue, ha? So, wala pang charismatic, strong leader na susunod na nakikitang presidente, ha? Sa ngayon, ha? Ayan, kung pabagsagin si BBM, baka mas magulo. Ayan. Tiis-tiis na lang. Though, sabi lang kay ni General Browner, meron talagang mga retired AFP na nanawagan na parang nung September 21, pero wala namang tumugon. Yan. May mga, may mga call, may panawagan. Si General Pokis ba yun? Si General. Ayan, yung kasama sa mga retired generals na nanawagan na ang matindi, baka ingat-ingat ka, boy. Baka makasuhan ka na inciting to sedition, ha? Ay, sino? Congressman Kiko Barsaga. Si Miao. Si Miao. Matalino sana to, kaya lang may pagka, may baltik yata, may saltik yata ng batang ito, ha? Yung kanyang post sa kanyang social media, lakay. Batang ito, kakaiba rin. Pero General Browner, ha? Ayan, huwag kayo maging kampante dahil sa nangyayaring korupsyon na yun. Tama, lakay. Yes, Mr. President, Apo Lucas, abay, ang mga junior officers ng AFP mainit din. Dapat vigilant at tinitingnan natin. Sabi ng Pangulo, airtight daw. Yes, airtight, lakay. Ito naman yung mga sasampa ng kaso. Lalo sa mga guilty. Para hindi masaya ang panahon. Ayan, magsasampa ng kaso tapos madidismiss lang. Ayan. Masasayang lang ang oras tapos biglang
katulad ng mga nakaraan, lakay, sa past natin, mayroon talagang alam natin guilty pero hindi naman nahahatulan. Although kinakalampag ng bayan ang pamalaan, Secretary Boying, ayan, nabilis-bilisan, ayan, maipakulong na itong mga nangurakot ng bilyones. Kahit sino man ang tamaan dyan, kailangan slow but sure. Ayan. Samantala, alamin nga natin ang latest. Ano ang latest sa Pangulong Marcos ngayon? Aba, talaga naman ha? Abay, kung kailan patapos na ang term ng presidente, halos araw-araw may schedule ngayon. Lagari. Lagaring hapon. Ang Pangulong Marcos mabigyan dadalo. Ayan, saan dadalo, ha? Dadalo sa selebrasyon ng National Teachers Day sa Pasay. Aba, dito sa Pasay, ha? Alamin natin ang report mula kay Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng National Teachers Month ngayong taon. Dadalo ang Pangulo sa selebrasyon na ginaganap dito sa MOA Arena sa Pasay City. Tema ng selebrasyon ang Together for Teachers, kung saan tampok ang pagkilala sa dedikasyon ng mga Pilipinong guro at ang mahalagang papel ng mga ito sa nation building. Sinipon sa aktibidad ngayon ang binayang 12,500 na mga guro mula sa Luzon, Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 5 Cordillera Administrative Region at sa National Capital Region. Pero bago dito ay dadalo muna si Pangulong Marcos sa Philippine Development Forum 2025. Ginaganap ang naturang event sa pangunan ng Department of Economy, Planning and Development sa EDSA Shangri-La sa Mandaluyong. Lakay? Anong Philippine Forum yan, Miss Let? Ayan, daming tao. Ano ito, ha? Diyan ba yan? Ano itong video mo? Ayan nasa video lang. Ayan ang mga picture dyan, Lakay. Ay, dito sa MOA Arena kasi 12,500 na teacher ito, Lakay. Actually, mga teachers pa yan na kuha ko dyan kasi maaga kami dito. Nagpapasukan pa lang talaga sila pero mukhang mapupuno itong MOA Arena. Ayan, MOA Arena. Ba't may concert ba? Ayan. May programa, Lakay. Ay, kasi lahat ng teacher sa Luzon, Lakay at NCR nandito. Ganon ba? So, kaya malaki yung venue. Paano hindi walang klase? Ayan, sa mga public schools, andyan pala mga teachers eh. Sabi nila Lakay, sa Luzon. Sa Luzon. Dito yung mga teacher. Mga public schools. Kailangan may magandang pamasko ang presidente sa mga teachers natin. May magandang balita ba? Ano ba ang ibibigay na benepisyo ng gobyerno sa ating mga ang tawag sa mga teachers, Sister L? Ayan, pangalawang magulang ng ating mga kabataan. Sa school. Kaya ang sabi ng Department of Education, sa ilalim ng administrasyon ni PBBM, marami naman na yung mga benepisyo gaya ng mas mataas na allowance sa mga guro, kabilang yung 10,000 pesos teaching allowance. Mayroon na silang 7,000 pesos na medical allowance. At kapag ganitong teachers sila, kaya meron silang benepisyo na 1,000 piso. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let, mula sa MOA Arena. MOA Arena, Lakay, Pasay. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Let Narciso. Stand by, Boy Gonzales. Good morning, Senator Cheese. Hi, Senator Cheese. Good morning. Bakit may special greetings ka? Hindi, kasi Misyokos Order, pinapatawag na ng COMELEC Ayan, sa bagay. Dahil sa donasyon na tinanggap niyang 30 million ng campaign no election, campaign fund. Sa, ano ba to? Center... Lubiano ba yun? Yes. Si Lawrence Lubiano. Anong first name? Lawrence Lubiano. Ayan. Center Waste Construction lang. Ano pangalan? Center Waste Construction. Center Waste? What a waste of money. I-double check. Ayan, tama, Lakay. Center Waste Construction and Development. Sabi nga, what a waste of money. Ayan. kaya lang dahan-dahan, Chairman Boy George Garcia, ha?
baka pagka sinampulan yung Senator Cheese, baka walang matira opisyal ng gobyerno hanggang barangay kapitan, hanggang barangay kagawad. Maubos talaga yan, Lakay. Oo naman, huwag na tayong magmaang-maangan. Lahat naman ay tumanggap na 90% siguro tumanggap ng campaign fund, donation sa mga, siyempre, mga negosyante. Di ba? Good morning, pero RSA. ang ano, Lakay, dito, ang conflict dito is dahil kasi ito contractor. Contractor kasi ito Pero ganoon din yata sa ewan ko lang kung anong kasama batas. rin ba sa batas yung campaign fund? sa campaign fund, bawal ba tumanggap? Donation, galing kanino? Kanino lang ba manggagaling ang campaign fund na pwedeng tanggapin ng isang kandidato? At di ba mayroon kasi yan, Lakay, limit talaga? Kaya kung magkano lang. Ayan, tapos sinasabit naman sa yung sose. Ang masama yata pag di mo sinabit inilagay sa statement of expenses. Ayan. Yung sose, Lakay. Ano sose? Statement of nakalimutan ko yung sose, Lakay. Ano ba expenditure yung expenditure yung E. Pero yung C, mabagal ang ating statement of contributions and expenses. Ayan. Sose. And ay mandatory na sinusumiti nila, di ba, after election. Kaya lang, sabi ni Secretary Orly Mercado, paano yan? Pagkapanalo daw, tapos na eleksyon, dumadating pa ang campaign fund. Lakay, sabi nga nila well accounted but not all accounted. Kasi yung iba hindi kasi susobra yung Lakay. May limit sila. Hindi lang sobra, kahit kulang magaling diyan Yung tumatakbong for the sake of for the fund of it. Yes, di bali daw talo, panalo pa rin. Kita mo. Akala ko ba talo to? Bakit bagong-bago yung kotse niya? Diba? Sabi na, okay lang nga talo. Panalo naman. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, good morning, ha? Judge Felix Reyes. Ayan, na-clear na sa ombudsman, ha? Ayan, so pwede na siyang parang alaboying Remulla din, ha? Pwedeng ma-appoint sa ombudsman. Ayan. Anyway, oras Mr. General Edwin Ernie, ha? At Congress sa mga champion sa Sandigan, ha? Ang 2nd Battalion. Congratulations. Oras, Sister L. 8:44. Daming bayan. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle. Etong pangontra sa mga demonyo. Grabe ka, Lakay. Aga-aga, ha? Nakakasira ng araw, Sister L, ha? Di ba, mga misis? Pasira ng araw, Lakay. Mahirap na. Baka buong araw mo sira. Pero huwag tayong malilibang mahuyang mga ating. Mr. President, dapat ay mag-sample talaga, ha? Ayan. Pag wala na sampulan, Lakay. Etong mga lahat ng to, wala lang dito, Ay, Lakay. sinabi mo. Walang mangyayari Ayan, baka magka-revolusyon na. Ayan, Green Revolution. Mag-uumarimentado na talaga yung publiko, Lakay. Maraming mahikayat si Meow Meow. Grabe, Lakay. Pinagtatalunan na nga ngayon ang term na insertion at amendment sa online. Ayan. Pero sabi nila, para ka lang daw nagtanong ng pinagkaiba ng saging sa banana. Ganun. Basta may natutunan ako kay Senator Drilon, classmate, ha? Boss mo talaga, ha? Ayan, walang masama sa insertion. Ang masama? Mr. Krisa Laksa, ha? Ayan, depende raw sa execution. Ayan. Kasi Lakay, yung iba daw farm to pocket. Ayan. Ayan. Maganda yung intensyon. Kaya lang kung napunta sa Masama. farm to resort. Farm to gate.
Farm to gate. O kaya maguni-guni. Yan ang masama. Yun nga, Lakay. Talagang kahit naman parang naalala ko nga si Senator Ping, may sinabi din siya na wala naman talagang masama sa insertion. Si Senator JV, di ba? Wala namang masama sa insertion. Basta napunta sa tama. maganda. Pero kung na-kickback yun, yan ang masama. Yan ang masama insertion. Bakit ba tayo nag-aaway-aaway tungkol doon? Kailan kasi forthwith Yan ang forthwith na yan, Lakay ng kakagulo. Kailan mabilis yan. Kailan mabilis ang pag-aproba sa budget dahil magbabakasyon na sila next week yata. Ayo, Lakay, magbe-break na sila. Ngayong October yun, Lakay. Tanungin natin sila kay Raymond exact date ng break nila. Pero okay lang Ayan, basta maayos, baka masinginan naman tayo dyan. Pagka ba nag-resign si Chairman Lacson na Chairman ng Blue Ribbon Committee, Raymond, sino ba ang mga nagiging miyembro ng BICAM? Ayan. Kailangan dyan ang Ping Lacson, Ayan. Dahil parang talo pa yata mga taga-SGB nito Ano siya, magaling sa audit. Magaling mag-audit. Magaling yung kanyang mga staff. Daming bayan. Para mga staff niya, parang NBI din, para mga bubit niya. Yung bubit mo, Lakay, congratulations. Umabot na ng 1.2 million views. Alin doon? Yung kay Senator. Yung niregalo ni contractor na ng artista. Ng artista. Oo nga, grabe. Pero pakiusap lang wag niyo naman pong i-re-upload yung video nila Kay. Meron na nga po yung watermark na bubuit ni Deo Macalma. Wag niyo namang kunin yung video at i-re-upload. Bata binubura ba yung bubit doon? Hindi ko pa Lakay, pero sa TikTok, 'di ba? Sabi mo yung mga kilala mo sa TikTok, sa Facebook yung nakapost. Wala pa pong TikTok, magkakaroon pa lang ng TikTok sila Kay. Toktik pa lang Gulat ako pati sa abroad. Abroad umabot. Pati sa Amerika, pati sa New Zealand, tinatanong ko, Australia, kung sino? Kaya pala may nagtatanong sa akin. Ganun ba? Alam mo yung weekend, may nagtatanong, sino daw yung bubit nila Kay? Sabi ko, hindi ko alam. Ayan. Kailan pa ba i-memorize yan? Daming bayan. Report muna kay Boy G. Puntahan muna natin ang report ni Edniel Lakay. Yung Lindon. Ito nga pala. Lakay. Hindi natin pwedeng makalimutan yan. Nakakalungkot yung mga sinapit na ating makabayan dyan sa Cebu. Anong report ni Boy G? Ni Edniel. Ni Edniel Lakay. Nandiyan sa'yo, Lakay. Yung magdadala Lakay ng mga supplies. Bureau of Customs. Ayan. Nakumpiska ng milyong-milyong halaga ng droga. Iba yan. Iba ba yan? Cebu tayo, Lakay. Cebu. Ayan. Saan ba nahuli ng congrats talagang masisipag yung mga tauhan ng Bureau of Customs ngayon ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayan. Tinatawag ng mga taga-NBI tinatawag ng mga taga-PIDEA mga taga-PIDEA tahimik ngayon parang hindi ko sila masyadong naririnig. Bata ang mga taga-PIDEA dong parang hindi ramdam. The order is dead or alive. Chill lang, Mr. President, sir. Ayan. Bureau of Customs sa Philippine Air Force, ayan, maglilipad. Ayan, parang darna ng karagdagang bigas, tent at mga relief goods, relief supplies patungong Cebu. Ayan, dapat bilisan yan. Arrest number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel, nasa Cebu ka pa ba? Lakay, mula sa Cebu, nandito na tayo sa Villamor Air Base, headquarters ng... So nakapaligo ka na, Ayan. Nakaligo naman, Lakay. Kaya lang, kinabahan ako, hindi ko alam kung sa ko hanapin yung droga sinasabi ko. baka batukan ako ni Commissioner Ariel Nepomuceno rito. Pero yung mga nakumpiska nila. Palipad na ito, Lakay, anytime itong higit sa 1,000 tent mula sa Bureau of Customs na ihahatid ng Philippine Air Force patungo sa mga nayanig ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Kabilang dito ang 1,000 at 87 short-term tent at 56 na rapid emergency tent.
Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, dati ring hepe ng Office of Civil Defense, dapat nilang pansamantalang tirahan talaga ang unang kailangan ng mga biktima. Kaya nagkakasa naman sila ng pangalawang batch din ng relief na magkakarga naman ng mga construction material. Ganito rin ang sinabi ng kasalukuyang pinuno ngayon ng OCD, si Undersecretary Harold Cabreros. Sabi ni Cabreros sa panayam sa Villamor Air Base, makatutulong itong mga tent sa mga residente ng Bugo, San Remillo at Medellin na silang mga pinaka-apektado nitong lindol na kumitil sa buhay ng higit sa 70 katao. Bukod dito, may 100 sako rin ng bigas, 50 units ng mobile power supply at isang bio-toilet na ikakarga itong C-130 ng Philippine Air Force patungo sa Napinsalang probinsya. Pakinggan natin ang ating panayam. Through OCD ito, then dadali sa LGU. Bahala na yung LGU kung saan nila dadali yung mga sinilink natin. Mas alam nila yung local situation. Edniel, ano yung mga padala ni Commissioner Ariel Nepomuceno? Ano mga may Bugatti ba diyan? Actually, kasi galing siyang NDRRMC Lakay, kaya talagang active talaga si Commissioner. May Rolls Royce ba diyan? May mga steak ba diyan? O kaya ukay-ukay? Ay, mga nakukumpis ka ba sa customs? Ukay-ukay pwede yun kasi damit. Mga Lakay, mga priority nila ngayon talaga, tent at construction material. Tapos syempre, sinisingitan na nila ng bigas para naman doon sa mga kababayan natin. Ayan, bago lang tayo, nababalik lang natin Lakay mula Cebu kagabi. Gabi tayo nakabalik na Manila, pero doon pa sa ating mga huling pag-ikot sa lalawigan nitong weekend, itinatayo na ng pamahalaan Lakay 3 major tent cities ito. Diyan sa probinsya, particular sa Northern Cebu, ito binabagit natin lungsod ng Bugo. Diyan sa may San Remigio at ito nga sa Medellin. Dito mukhang ilalagay itong 10 cities. Of course, sabi nga ni OCD o ni BOC Commissioner Nepomuceno, depende na doon sa lokal na pamahalaan. Dahil kung matatandaan mo Lakay doon sa mga huli kong report sa inyo last week, marami sa ating mga kababayan pinipiling matulog sa mga kalsada. Ay, oo. Tama, sa takot. Takot sa nasa bukid na ngayon iba, di ba? Oo, Lakay. At saka, yung i-describe ko lamang Lakay, yung itsura ng aftershocks doon, kapag umuga yung lupa at ikay nasa sementado at the asphaltong platform, yung usual lang na uga. Pero nakatatakot Lakay kapag nag-aftershock tapos nandun ka sa may bulubunduking area. Kasi doon naririnig mo yung vibration. Gano'n? Ramdam, Edniel. Hindi lang, yun nga Sister Alin, hindi lang siya ramdam. Naririnig mo rin yung galit ng lupa. Ano yung dagundong sa ilalim ng lupa? Naririnig mo. Wow. Correct. Kapag wala ka sa sementado. Kaya imagine na lamang yung takot ng ating mga kababayan. Maintindihan mo rin sapagkat yung kanilang mga sitwasyon doon, pahati sila Gusto nilang mailigtas yung sarili nila sa posible pang pinsala. At the same time, gusto rin nilang mabantayan pa yung kanilang mga properties. Yan ang dilema ngayon at pinag-aaralan ng OCD at PBOC sapagkat yung ilan sa mga kababayan natin nakatira directly sa ibabaw ng active fault, itong bagong discovering Bugo Bay Fault na siya nag-cause ng magnitude 6.9 na lindol sa probinsya. Kaya yung mga ahensya ng pamahalaan na dito, nakasentro sa Metro Manila, ang unang-una nilang talagang iniisip na ibigay tent at construction materials sa ngayon, mailayo na yung ating mga kababayan doon sa panganib pang mga lugar dahil na lamang ng ibabaw ng Bugo Bay Fault. Edniel, napuntahan mo yung di ba? Yung sinasabi ni Director Solidum na may dati nang may sinkhole pero bumuka na ngayon. So kumusta ito? Gaano kalalim ba itong mga sinkhole na ito? Gaano kalapad diyan? Tsaka saang mga area itong mga napuntahan mo na mga sinkhole? Yung tatlong bayan Lakay at Istel na binabanggit ko, yun talaga yung may maraming mga sinkhole. Nag-range sila sa maliit na sinkhole, sa malalapad na butas. Meron din sa Daang Bantayan sa Cebu. At ito nga yung binabanggit nga ng PBOX na resulta pa rin nung malakas na pagdilig dyan sa lugar. Kung i-describe ng ating mga kababayan, malalim na yung mababaw na, rather yung hanggang dibdib lang. Ganon yung itsura ng mga butas dyan. At saka kagaya nito, yung Bugo Bay Fault na lamang kung tawagin ng PBOX. Dati wala raw yan. Yan ang binabanggit ng mga residente. Kaya noong lumindol, nagulat sila, kinabukasan ng pagsikat ng araw, yung aftermath na, malalaking bitak ng lupa ang tumambad sa kanila dito mismo sa kanilang mga community. At saka may sinkhole daw na may tubig pa, Edniel? Lakay, nakita ko nga rin parang yung balon? Yung mga, syempre yung mga groundwater sa ilalim ng lupa talagang lilitaw. Pero
Buti na lamang kung di ako nagkakamali lang kayo sa ngayon, maliban dyan sa mga report ng casualties ng pinaka-earthquake o main quake, wala namang injured pa doon sa mga o malalang pinsala sa buhay ng tao, yung mga sinkhole na karaniwan lumilitaw doon sa mga lupa. Yun nga lakay, kaya nakakatakot yung aftershock dahil yung pag-uga ba o yung pag-uga may tunog din nararanasan o naririnig, baka mamaya bigla na lang magkabutas doon sa kinatatayuan mo. Kaya panawagan natin doon sa mga ahensya pa ng gobyerno, maliban dito sa customs ngayon at Philippine Air Force syempre, bilisan pa yung paghahatid ng mga modular or temporary shelters patungo doon sa Cebu nang sa gayon ay mapanatag naman yung ating mga kababayan at mailikas sila doon sa mga pending pang panganib dahil tuloy-tuloy yung aftershock ng ating lisan itong probinsya. Okay nga Rod, maraming salamat Edniel. Wala rito sa Villamor Air Base, nakaangat na itong nakabukas na itong pabalik ka ng Cebu uli? Babalik ka ulit ng Cebu? Hindi na muna lakay. Walang mag-embed dito sa walang i-embed na video po na dito sa C-130. Babalik ko lamang at tira natin kung anong mga magiging development. So, dito pa rin tayo sa Villamor Air Base. Balik sa inyo. Lakay at Sister L. Daming bayan. Maraming salamat Edniel Parosa mula sa Villamor Air Base. Standby Boy Gonzales. Standby Raymond Paas. Ano ang latest sa Senado, ha? May statement daw si Senate President Tito Sen kanina, ha? Doon sa panawagan ni Senator Alan na snap election. Oo nga naman, magkaroon tayo ng chaos niyan, Senator Alan. Ayan. At saka sa nakita ko na lang walang bagong elect na opisyal ang papayag sa snap election. Hindi pa sila nakabawi, lapang kontrata. Hindi pa daw uminit yung puwet. Standby man ang Milky Rigunan. Ano ang latest sa Kamara? Naku, kumusta si Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Kumusta si Congressman Saldico? At ang Apple of the Eye. Ayan, Apple of the Eye ba ang tawag doon? Ang alin? Sore Eye. Si Meow Meow. Si Congressman Kiko. Ayan. Pero ano kasi siya lakay cat lover siya. Cat lover yes, siya. But cat lover pa siya. Dapat cool as a cat. Mga ganon. Ba't mainitan ang batang, mainitan ang ulo ng batang ito, ha? Bipolar ba ito? Hindi naman. Hindi ko lang sure lakay. Kasi parang, of course, inahamon nga siya na ilabas yung kanyang diba, yung sa health, ano bang condition. Pero matalino, ha? Magaling. Saan ba nag-graduate ito, ha? Scholar ba ng bayan itong si Don Pobre Kiko Barzaga. Don Pobre search mo nga kung saan nag-aaral si Kiko Barzaga. Ayan, wala po siyang, walang educational background. Hindi lumalabas sa Google. Sa Google. Baka St. Andrews Field University yan. San Andres Bukid. San Andres Bukid. Ganun ba? Di ba Harvard yan? Ayan, hindi ba Ateneo, LaSalle, UP? Hindi available sa kahit sa House. Sa website ng House, meron yan usually. Mga background ng mga senators. Ay, mga congressmen. Baka Harvard Laguna yan. Ay, nako, sa panay ito na tag-ulan mga kuya, mga ating madami na naman ang nagkakasakit. Kaya dapat maging malusog po tayo, ha? At siyempre, kailangan kilos-kilos. Ayan, galaw-galaw. Aktibo po tayo, ha? Kaya ako po ay todo alaga sa katawan, mga lolo, mga lola, ha? Lola Nati Lising, ayan, galaw-galaw. Kung ano po ang payo ng doktor, sunod lamang po mga lolo, mga lola. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, siyempre, yung world class. Gamot sa high blood, world class yan. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class. Gamot sa hair is vanishing, BMW. Pero presyong abot kaya. Rhea Generics pa kasi ang gumagawa ng mga gamot. Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Tulad na lamang ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dali lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Sandali lamang, boy.
Talaga. Home study ba siya? Ayan, oo. Hindi siya nag-college. Homeschool? Ayan, oo. Tutor siya hanggang college. Ayan, tinigil niya. Hindi siya nagtapos. Pero anong kurso niya? Anong kurso niya? Pol-sci. Political science Kaya pala siya. Politica aware din. Kasi siyempre magulang nasa politics. Nilakay PD Barsaga. Tapos yung nanay niya, anong pangalan ni... Anong pangalan nanay niya? De La Salle Dasma siya lakay nag-aral. Pol-sci. Okay. Kaya pala nasa teritoryo pala nila Ayan. De La Salle Dasmariñas ano yan dyan sa Dasma Cavite yan Kababayan pala ni Yuel nga ito, no? Ganun ba? Si Yuel yata may alam Green Archer pala siya. Green Archer. Akala ko Green Eagle yan. Walang green. Blue Eagle lakay. Blue Eagle lang. Sandali lamang Boy Gonzales. Batiin ko muna nakikinig sila sa atin, ha? Sino yan? Si Doktor. Ayan, si Most Merciful Pacifico Boy Anyag. Ayan, most merciful sir. Binabati ni Kuyang Jimmy Camino at syempre mga brethren sa Teodoro M. Cala Masonic Class number 136. Alaba ba tayo dyan, most merciful Boy Anyag? At binabati ni Grandmaster Boy daw. Ayan, Boy Gabionsa. Ayan, most merciful Roland Paulino. Of course, Grandmaster Raul Canon. Ayan, baka magtampo ito, ha? Si Right Worshipful BBM. Ayan, Baba Moran. Ayan, di ko na siya binabati. Nababati ko na parati si Right Worshipful General Ruel Rivera. Ng BJMP. Ang tatay ng mga kakosa. Ayan. Oy, Mista, birthday mo pala ngayon, ha? Mista Freddy Halasco. Ayan, binabati ng PMA Sandigan 82. Ayan, hindi yata naglaro ito nung Sabado kaya natalo yung kanyang batalyon At happy birthday din kay Kuyang Marlon Macunyat. Oy, Kuyang Attorney Nelo Jaliaco, birthday mo pala ngayon. Oy, yung aking classmate, ha, si Almeda Garcia. Happy birthday, classmate. Classmate namin to sa Lyceum, Miss Sister L. Rina Bernardino, happy birthday. At oy, Pastor, ayan, nandiyan na ba si Chairman? Yan, dyan na lakay, si Chairman Garcia. Ayan, kakatapos lang daw kasi ng flag raising ceremony. Ganun ba? Monday lakay Every Monday ba sumasama sa flag raising siya? Oo, lahat naman lakay. Nagpa-flag racing pag Naka-half mast ba ang hindi naman flag? Siguro. Hindi, kasi nagluluksa tayo sa corruption. Wala pa namang dinideklara lakay ang Malacanang na mag-half mast tayo ng ating pambansang watawat. Nagluluksa tayo dahil bilyones na pondo ng bayan ang dinapurak ng mga walang hiya. Mga napunta sa masasamang bulsa. Chairman George Garcia, sir, magandang umaga po sa inyo, Chairman. Good morning, Chairman. At sa ating pong binibini, Sister L, magandang umaga po sa mga kababayan natin. Pagka flag racing ba, sir, kumakanta ka rin? Ikaw ba yung, di ba, sa klase? Yung nag-bibit, mga nag-bibit, Ay, opo. Kasi lakay, kasama po yung panunumpa sa watawat ng Pilipinas at panunumpa ng isang kawani ng pamahalaan. Ayan. Anyway, every Monday po ito, Chairman. Every Monday tayo, alas 8 ng umaga. Ayan. At yan po ay kinakailangan ma-observe natin upang maipakita na tayo ay handang tumupad ng tungkulin bilang mga kawani ng pamahalaan. Ayan, Chairman Garcia, sir, ayan, bago si Senator Cheese, ayan. Ito nga muna, posible yung panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano na magkaroon daw po ng snap election para magkaroon ng bagong leadership dahil nga sa mga anomalya, controversial na nangyayari po sa atin ngayon. Sir Lakay, Deo at Sister L, sa kasalukuyan po yung batas kasi natin, yung saligang batas, ay nagpo-provide ng fixed term para sa ating presidente, vice-presidente, senador at saka sa kongresista. In fact, ang sinasabi, ang kanilang panunungkulan ay magsisimula ng June 30 tanghali, 12:01, at ito'y matatapos ng June 30 rin, 6 na taon pagkalipas po nito. Ibig sabihin, maliban na lang kung sila ay magre-resign o mamamatay, dyan po magkakaroon ng maaaring palitan o yung tinatawag na succession. Kaya lang po may succession. So mukha pong at this point,
kakailanganin natin either ng pagsususog ng pagbabago sa ating saligang batas o kaya naman po isang batas upang maisakatuparan kung sakasakali man yung tinatawag na snap election. Yung pag-resign po ng lahat ay maaari po hindi lang po solusyon. Kakailanganin ng batas para po maisagawa ang isang mabilisan na halalan. Yung isinagawang snap election ng parang dating Pangulong Marcos, Chairman Garcia, sir, paano po ang naging sistema doon? Yan ba ay nasa batas natin o na-pressure lamang ang Marcos administration at kusang loob nagpatawag ng snap election? Yes po, Sir Lakay, medyo may kaibahan po yung ating setup ng panahon yun sapagkat yun ay bago nagkaroon ng 1987 Constitution. Noong panahon yun, alam po natin ang nag-govern yung 1973 Constitution. Napakamakapangyarihan ng Pangulo at that time. At meron pa tayong parang presidential parliamentary setup noon. Kung natatandaan ng lahat, meron tayong interim batasang pambansa. And therefore, ang Pangulo at that time ay nagpe-perform hindi lang ng executive function, kundi hindi ng legislative function. And therefore, yung kanyang ginawa na pagpapatawag ng snap election ay naaayon din sa ating saligang batas na yun at nung mismong batas, yung mismong kapangyarihan ng Pangulo. Subalit sa 1987 Constitution, minarapat po na upang ito'y hindi po magkaroon ng gano'n na naman, minarapat na talagang i-fix ang termino ng nakaupong Pangulo at the same time yung maliwanag yung rule on succession kung sakali. Ayun. So maliwanag po, COMELEC Chairman George Garcia, na itong panawagan po ni Senator Alan Peter Cayetano sa ilalim ng batas ay hindi maaaring gawin. Maaari po sa kasalukuyang setup ay hindi pa, pero siyempre yan naman po ay nasa kanila, nasa Kongreso. Ang COMELEC niyo po ay tatalima sa kung ano yung batas na dapat ipatupad. Yan po ang aming katungkulan and therefore hanggat hindi halimbawa nababaliwala yung isang batas na yan ng ating katas-tasang hukuman, ipapatupad po ng COMELEC yan. Whether yan ay pagbabago sa ating saligang batas o isang batas na igagawin ng Kongreso at ng Ehekutibo. Pero dahil katatapos wa eleksyon na chairman, walang senador, walang congressman, walang mga local officials ang gusto lang Di pa nakabawi, di pa nababawi yung gastos eleksyon na naman. Siyempre po, Sir Lakay, parang ang lumalabas doon sa balita, parang voluntary ang mga resignations. So kung yan po ay mag-resign ang lahat, pero hanggat meron po na pwedeng humalimhin, ayaw mag-resign, ayaw mag-bitiw, hindi po natin kayang pigilan at pilitin ng bawat isa sapagkat ang resignation ay voluntary at wala naman po tayong persahan na resignation dito sa ating bansa. Ano ang policy natin na Chairman Sir sa mga campaign fund, yung mga donation sa mga kumakandidato? Bawal po ba ito Chairman Garcia, Sir? Yung pagbibigay ng donasyon at pagtanggap ng donasyon, yan naman po pwede, allowed dyan. Subalit, yung Section 95, Sir Lacaideo at Sister L, ng Omnibus Election Code 1985, yung Omnibus Election Code, ay nagsasabi na may mga ilang prohibited na pagbibigay. Tulad ng pagbibigay ng mga mining companies, pagbibigay ng mga construction corporations na may kontrata sa pamahalaan, service contractors, o kahit naman yung may mga prangkisa na kanilang natamasa mula sa pamahalaan, bawal po silang magbigay. At siyempre, bawal din pong tumanggap yung mga kandidato galing sa mga korporasyon na katulad po nito. Paano po, Chairman? Alam natin, balitang-balita na pagka-election, yung mga Taipans. Sila ba ay sako po nito? O okay lang sila ay mag-donate? Oo, ang mga pangalan nasa Forbes Magazine. Ayan, bawal ba silang mag-donate? Ang dami-dami nilang negosyo. Chairman Garcia, sir. Yung po mga sinasabi mayayaman, pribadong individual, pwede naman po sila magbigay ng donasyon basta po ito'y mare-report sa atin ng mga kandidato sa tinatawag na Statement of Contributions and Expenditure. Ngayon po, yung mga nagdo-donate naman, lalo pa nga pribado at hindi naman nagkakaroon talaga ng kontrata sa pamahalaan, wala rin po problema mag-donate sila kahit super bilyonaryo pa sila. Basta lang din, makita na sila ay nagdo-donate galing sa kanilang bulsa. At the same time, ay nare-report din sa BIR kasi siyempre minomonitor din ng BIR yung mga income na tinatawag at pagkatapos yung mga donasyon upang talagang ito ay nanggaling doon sa kanilang legal na pinagkakakitaan. Ayun, malinaw. So, ano po ang mayayari kay Senator Cheese, Chairman Gonzales, Garcia, sir? Kailan po ba haharap sa COMELEC?
Opo, una napasagot na po namin yung mismong nagbigay si Mr. Lubiano noong nakaraang 2 linggo at sa pamamagitan ng kanyang abogado ay pumunta sa COMELEC namin sa opisina at pagkatapos nag-submit po siya ng kanyang affidavit at mga iba pang dokumento. Pagkatapos po noon, nag-issue po naman kami noong nakaraang linggo ng tinatawag nating notice na invitasyon sa nabanggit nyo kay Senator Chis Escudero upang siya naman po ay humarap sa amin din at the same time magpaliwanag at mag-submit ng mga dokumento. Ito po yung magaganap sa susunod na linggo. Yung pagharap po yan, pwede naman po personal siya o kung hindi man, pwede rin naman po sa pamamagitan ng kanyang abogado. Importante po, Sir Lakay, Sister El, binibigyan po natin sila ng pagkakataon na magpaliwanag. Ngayon, ang tanong, bakit sila ang inuna? Baka naman talagang nasi-single out kasi yun po yung medyo nagiging aligasyon o akusasyon sa COMELEC. Hindi po. Sapagkat nung po sa pagkakataong ito, sa kanila po, sa kontratista at the same time doon sa kandidato, umamin po kasi sila. Yung mismong contractor, nung nag-appear sa Kongreso, umamin na sila ay nagbigay ng 30 million pesos na donasyon kay Senator Chis Escudero. Ang butihing senador naman ay umamin din na nakatanggap. Sabi niya in private capacity yung pagbibigay sa kanya ng mismong donasyon. So ibig sabihin po, hindi na namin kailangan patunayan pa mula sa DPWH na nangungontrata sa pamahalaan yung mismong contractor sapagkat may pag-amin na. Ang katanungan na lang, sadyabang tama yung depensa na private capacity yung pagbibigay and therefore walang nalabag na batas ng ating halalan. So inamin din sa ni Lubiano nung humarap po sa inyo, nag-file affidavit sa COMELEC, nagbigay talaga. Na nag-donate ng 30 million kay Senator Chis. Opo, wala naman pong duda na doon dahil kahit sa Kongreso, inamin na rin po yung pagbibigay naman ng 30 million pesos. Pero siyempre, ang contention ay ito'y binigay galing sa kanyang bulsa mismo in private capacity, hindi bilang may-ari o hindi bilang presidente ng mismong construction corporation. Yan po ang ibabangga natin, Sir Lakay, Sister El, sa ating batas. Kaya nga po maganda rin sa puntong ito, lahat na pagbigyan muna natin ng pagkakataon na makapagpaliwanag, ika nga, presume innocent muna ang lahat. At gusto lang din po natin liwanagin, Sir Lakay at Sister El. Yes, sir. Ang ginagawa po ng COMELEC ay pang-criminal case, election offense po. Wala na po kaming habol doon sa mga nanalo na, doon sa mga nakaupo na, nakapag-assume, nakapag-oath na, hindi na po namin mahahabol yon. Ito po ay kasong kriminal na may kulong na 1 hanggang 6 na taon at pagka po na-convict by final judgment ay pwede magkaroon ng perpetual disqualification to hold public office. Ibang opisina po ang pwede magtanggal sa kanila. Pwede halimbawa Senado o Kongreso o ang Office of the Ombudsman o ang DILG kapag local officials naman. Ayun. Na-check nyo na ba, Chairman, kung yung donation ni Lubiano kay Senator Chis ay nandun po ba sa kanyang SOSE? Ayan, na-declare Statement po of ba? Contribution Expenses. Opo, nasa SOSE po, Sir Lakay, nasa SOSE po at ito naman po ay kaagad naman nilang inamin na talagang nagbigay at in fairness, hindi naman po nilihim po yung pangalan ni Mr. Lubiano bilang itong donor, nagbigay ng 30 million piso kay Senator Chis Escudero sa kanyang kampanya. Okay. Chairman, isa po, ayan, pagka ba kandidato ka eto, may mga ganito nanalo ka na, dumadating pa yung contribution. May pahabol. Paano po ba yun? Paano gagawin doon, Chairman? Ibubulsa na ba yun? Pwede na ba isubi yun? Ano? Pwede naman po kapag dumadating na ganyan. Kaya lang, tatandaan natin, kapag po tayo nahalal na, pwede po tayong makasuhan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Siyempre, kapag tayo binibigyan, wala namang kadahilan na hindi mo naman birthday, hindi mo naman wala namang okasyon, o kahit na may okasyon, ganun kalaki, para hindi naman po katanggap-tanggap na milyonan ng binibigay. So yan po pwede pumasok sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and therefore, pwedeng makasuhan. Tatandaan ng lahat. Ito po, Opo. Alam niyo po, sa batas natin, sa revenue, sa National Internal Revenue Code, sa pagbubuwis, basta kahit saan ang source na pumasok sa iyo, ang tawag po dyan ay income. Kaya si hodang tumama ka sa ganito, o kaya si hodang may nagbigay sa iyo, o kaya si hodang bigla na lang nagkaroon ng pera sa bangko. Iyan po ay income and therefore dapat bayaran ng income tax.
sa ating BIR. Kung tumama ako sa sabong, Chairman. Ay pagka po ganun, kinakailangan magbayad pa rin kasi income pa rin po yan. From ganun. whatever source derived ang definisyon ng income sa ating National Internal Revenue Code. Ayan. Chairman Garcia, sir, maraming salamat po sa paliwanag. Thank you and good morning, sir. Thank you, Chairman. Good morning po, Sir Lakay, Sister L. Magandang umaga po. Salamat po. Mahabigan na ang always available. Ayan, COMELEC Chairman George Garcia. At least Lakay, maliwanag at naiintindihan. Oo. Daming bayan. Kasi may kilala tayong dating broadcaster na lang. Sino ba yan? Naging professor. Hindi politiko ito Ay, hindi siya politiko. Oo, tumakbo. Ayan, nanalo, sabi niya. Aba, padre, ganito pala. Ayan, abay, tapos na eleksyon. May dumarating pa. May dumarating pang campaign fund. Hanep yan Abay, siyempre. Tinanggap niya? Siyempre. Grasya, baka magtampo ang Diyos. Baka sabihin, tinatanggap ko ang grasya. Tinanggap, siyempre. Pero wala pa yatang sose-sose noong araw. Ganun. Daming bayan. Ewan ko lang kay Yorme, boy, ha? Hey. Si Yorme ba, nung bang tapos sa election, may mga dumadating bang campaign fund? Alamin natin dito sa kapatid. Aha. Mudahan muna natin Lakay si Boy G bago tayo mag-commercial. Kanina pa to, baka maubos na yung buhok na ito. Kanina pa napapakamuto ng bumbunan. Ayan. Ang BIR po, pinalawig naman ang deadline ng pagbabayad ng buwis para sa mga apektado ng lindol dyan po sa Cebu. Ang detalye balita mo, RH29, Boy Gonzales. Boy. Ayan tuloy, nawala nagalit. na. Ikaw kasi sabi mo, nag-ano yung bumbunan Ikaw doon pobre, ayan. Nagpapariban pa naman si Boy. Papa-hair transplant. Teka muna, batiin natin. Naputol yung pagbati ko na happy birthday kay Pastor Mona Arsenas. Para sa mga nakilala po kay Mona Arsenas, dati opisyal po ng bangkong subok na matibay, subok na matatag, parang nakasandal sa pader. Ayan. Bangko Filipino. Ayan. Nasaan yung Bangko Filipino? Kung si Mr. Aguirre, Pastor, ha? Mona Arsenas, happy birthday pare ko. Binabati ka ni RJ. At siyempre si Arlene de Guzman, Madam Rona Malone. Aba, Malone. At happy birthday din kay, si Honey Rose, birthday niya ngayon. Honey Rose Mercado Marcos. Ayan. At ganun din si Asamba. Ayan. Nabati ko na si classmate. Ayan. Nabati ko na si classmate Almeda Garcia. Oy, shout out kay Sir Aman. Isa sa mga Aman. maganda naming classmate yan. Ay, hello po. Shout out kay Sir Aman Tosino Lakay. Nanonood pala siya sa atin ngayon. Good morning po. Okay, tawagan mo na si Andiyan na si Boy Gonzales. Alamin natin ang detalye ng kanyang report. RH29, Boy Gonzales. Boy. Boy. Sister Ella Lakaydayo, pinalawig ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga deadline para sa pagsumite ng tax return, pagbabayad ng buwis at pagsumite ng iba pang kinakailangan dokumento bilang tulong sa mga taxpayer na apektado ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu noong September 30. Saklaw na extension ng mga nasasakupan ng Revenue District Office, RDO number 80 sa Mandawi City, number 81 sa Cebu City North, number 82 sa Cebu City South, number 83 sa Talisay City at number 123 o Large Taxpayers Division Cebu, kabilang ang mga authorized agent bank batay sa Revenue Memorandum Circular number 88-2025. Lahat ng tax obligation na dapat bayaran sa loob ng October 2025 ay maaaring isumite at bayaran hanggang October 31, 2025. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., layunin ng pagpapalawig na bigyan ng sapat na panahon ang mga taxpayer na makasunod sa kanilang mga obligasyon sa buwis sa kabila ng pinsalang dulot ng kalamidad. Ito si Boy Gonzales para sa Regional sa Pilipinas. Yes, Lakay. Si Yorme, pagkatapos ng eleksyon, may mga dumating bang dumating pang campaign fund?
Hindi ko lang hindi ko alam lakay. Hindi naman binabagit sila kayo. Ganun ba? Mamaya, Akala ka close ka sa kanya. Mula lang naupo sa lakay, maraming mga donasyon na ibinibigay sa Manila LGU. Mula nung pag-upo niya nung July 1. At may mga donation, iba-ibang klase ang donation na galing sa iba't ibang mga agency at mga pribadong mga negosyante. Ayan. But parang matamlay ang mga activities ni Yorme ngayon sa Maynila, Boy. Dati-dati nung siya mayor dyan, dito lang sa Intramuros, ang linis-linis niyan. Hindi pa nalilinis. May mga ano pa rin dyan, Boy. Ayan. Merong administrator dyan sa Intramuros, Lakay. Sino? At ganun ba? sila rin isa sa mga nangasiwa dyan. Pero Lakay, tuloy-tuloy naman yung mga aktibidad ni Yorme. Kagaya nung nakarang araw, yung pinailawan, yung 4 na kilometro dyan sa Quirino. Yung pinailawan at yung tuloy-tuloy naman yung aktibidad niya, yung Arroceros Park. Na may mga bagong tanawin at kamukha kanina, Lakay. Ang bago, Lakay, kanina ito'y matutuwa ang mga guro dahil sa ibibigay na yung matagal na delay na allowance ng mga guro. Bukas sisimula na yan na pamamahagi sa mga allowance sa mga guro. Nasa ang alam ko, Lakay, nasa ilang libong guro ang mabibigyan nito. 11,000 na guro at non-teaching staff ng school division ng Maynila. Ayun pala. Dahil pala ginagawa ni Yorme, di mo binabalita. Kanina lang, Lakay, sinabi yan. Ibabalita natin maya-maya. Ganun ba yan? Ayan. So, umaten ba ng flag raising ceremony si Yorme? Pagka-Lunes? Lakay, Lunes. Kanina umatin siya. Inunusyo niya nga dyan, Lakay, yung allowance ng mga teacher at yung nasingil, Lakay, sa mga kontratista na hindi nakapagbayad ng mga nakalipas na taon. Mukhang nababayaran na ng mga kontratista yung kanilang mga obligasyon sa Manila City Hall. Nakalikom daw sila ng 160 million mula sa national government contractors na nag-ooperate sa Maynila. Ayan. Saan ba nauwi si Yorme ngayon? Sa Manila o sa Taguig? Dalawa yan, Lakay. Sa Manila at sa Taguig. Penthouse ba? Okay nga, Rod. Maraming salamat, Boy G. Sige, paalam ko na baka maban ka sa City Hall. Maraming salamat, Boy Gonzales sa Dumagoson. Naku, dami natin mga balita ngayon, mga kuyang, mga ating Pero meron tayong exciting na balita, Sister L, Ayan, baka di mo alam ito, Ngayong 50th anniversary ng may mega millionaire promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car tulad ng kotse mo, Sister L, o kaya ₱1 milyong. Simple lang pong sumali. Bumili lamang ng specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee products. Kunin po yung promo code sa loob ng lata o sachet at isend po sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala, mga ka-DCRH, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Malay nyo, matulad kay Daisy Sobrebega ng Iloilo, nanalo ng Toyota Race, at si Nur Aini Saharani Usni ng Zamboanga City, nanalo naman siya ng 1 milyon. Kaya kinukongratulate ni Bossing Marvin Chu Lim ng Mega Sardines. Ako po si Dayo Makalma, nagsasabing sali na sa Mega Millionaire Promo. Malay nyo, kaya na manalo ng kotseng Toyota Race o kaya ay ₱1 milyong. Daming bayan. Standby, Raymond at Paz. Naku, mainit dyan sa Senado ngayon, Raymond, si Senator Ping ba kung magre-resign na Senate Blue Ribbon Committee Chairman, paano yung posisyon niyang Senate President pro tempore?
pro tempore. Ayan. Pro tempore. Ito ba'y bibitawan din niya o siya pa rin ang Senate President pro tempore? Baka blue ribbon lang lakay. Blue ribbon lang ang mag-resign. Malaman natin. Baka magtampo si Senator Ping. Pati nga yan, ordinary senator na nga lang ako. Standby man ang Milky Rigunan. Ayan, nasaan na yung mga congressman na nag-alisan na, nagsibalikan na ba? Ha? Yung taga-Southern Tagalog at taga-Central Luzon. Ayan, umuwi na rin ba? Ayan, yung nasa Bicol, nasa Madrid ba? Taga Hindi Bicol? ko sure. Balita ko, nagpunta. Ganun ba? Kailan babalik ka? Standby man ang Milky Rigunan. Standby Val Gonzales. Oras, Sister L. 9:29. Di naka-cue yung ni brother. Yung Christmas greetings niya, Sister L. Oras, Sister L. 9:35. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Ganyang music ang kailangan natin si Sel pag ganito maiinit ang mga issue. Ha? Lahat marami lumilitaw na lumilitaw. Ghost pa rin. Lumilitaw na ghost pa rin. Yung lumilitaw na nagugulat ka lakay. Ba yun? Ha? Nakakaloka yun lakay. Pero sandali lamang ha. Ayan, Sister L. Baka makalimutan ko ito ha. Batiin ko lang ng happy birthday yung belated happy birthday yung ex. Yung ex-girlfriend ni Secretary Mar Rojas. Corina Sanchez. Yes. Rojas. Ay, marang ring. Ayan. Happy birthday, Corina Sanchez Rojas. Ayan. Binabati ka ni Pepe and Pilar at saka ni Bantay. Updated. Ba't hindi natin mataga MBC? Ayan, si Marichu, akala ko Marichu Villanueva ng Philippine Star. Marichu Reyel. Reyel ba talaga o Reyes? Ayan. Baka Reyes lakay. Reyel Ayan. Marichu Reyel ng MRI Billing at Fritz Gonzales. At si Maria Victoria Court Ferrer. Ayan. Happy birthday. At kay Mark Angelo Paroa ng MBC RH TV. Happy birthday. At binabati natin si si Danny Kumilang, nagpa-almusal na ba ito? Ay, oo, lakay. May pa-breakfast siya. Happy birthday, Sir Danny. Grabe na mga kita mo ito. Buti pa ito, ha? Taga-Bataan. Pero kung magpa-breakfast, may kasama pang lechon. Ayan, cholesterol free. Ayan. Iba talaga mag-birthday si Danny Kumilang, ha? Ayan. At si Marivic Alvarez. At anak na si Milky Kumilang nasabay na nagbe-birthday ngayon. Sabay-sabay silang tatlo. Si Mrs. at saka yung anak. Galing, hanep pumili ng peche ito si Danny Kumilang. Siguro si Sarian ito. Isinabay. Para minsan na lang ang gastusan dyan. Isahan. Walang hindi na dodoble. Sandali lamang, Raymond. Alam po niyo mga kuyang mga ating sa loob na ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng yung lakay. Ayan. Patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ng N Plus Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tunay ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho tulad namin ni Sister L. At nakakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na millennials sa pagja-jogging. O saan pa kayo? Kasi full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Tamang-tama sa pangailangan ating katawan, lalo na pagka tayo po ay nagkakaedad. Mga
kuyang, mga ateng, mahalagang alagaan natin ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Ikaw din, Colonel Alex Zambrano, ha? Colonel Freddy Halasco, ha? Yan. Kailangan uminom din kayo ng N Plus Gold. Kuyang General Gordon Descanso, ha? Kaya sa pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Ito nga, latest sa Senado? Ayan. Ito na lakay. Blue ribbon lang ba ang bibitawan ni Senator Ping o pati pagiging Senate President pro tempore? Alamin natin lakay, pero si Senate President Tito Soto ay kumpiyansa pa rin mananatili bilang Senate President. Alamin natin ang report mula kay RH28, Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Elaine, Mayor, kumpiyansa si Senate President Vicente Tito Soto III na mananatili pa rin siyang Pangulo ng Senado. Kasunod ito ng kontrobersiya na kinakaharap ng Senado sa gitna ng investigasyon sa mga maanomalyang flood control project. Sabi ni Soto, very confident siya na hawak pa rin niyang tiwala ng mayorya ng mga senador na unang umugong na magkakaroon na naman ng palitan ng liderato ng Senado dahil pati ang mga kasamaan sa mayorya ay sumama ang loob matapos ihayag ni Senador Panfilo Ping Lacson na halos lahat ng mga senador ay may inflation sa 2025 national budget. Kabilang na si Senador J.B. Hercito na umalma at umamin na muntik na siyang kumalas sa mayorya sa Senado. Kanyang paniwala ay animoy sinusunog ni Senador Lacson ang buong Senado sa pahayag na halos lahat ay nagkaroon ng inflation sa budget na naglalagay sa masamang imahe sa lahat ng mga senador. Sa caucus ng mga senador ngayong araw ay pag-uusapan ang pagbibitiw ni Senador Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Raymond. Walang sesyon, Mayor, walang sesyon at sa Biyernes na lang daw. Pero ang mangyayari ay open and close sa araw na lang ng Biyernes. Teka muna, ba't walang session ngayon? Lunes na Lunes. Caucus muna. Pagkatapos ng caucus, puro budget deliberation, tapusin na daw nila, Mayor, dahil last week na nila ito, ay kailangan mag-concentrate na sila para hindi na sila maabala. Kasi dati-rati kasi before 3 o'clock ay kailangan tapos na yung mga budget deliberation. Kung minsan mahaba pa yung pila ng mga magtatanong, so hindi natatapos ang deliberation sa budget ng isang ahensya, lalong-lalo na ngayon na talagang masusi nilang binubusisi yung mga budget, lalong-lalo na sa mga may malalaki ang mga bultuhang mga proyekto, ay nagmamadali sila dahil nga sa may sesyon. Sabi ni Senator O.S.P. Soto, wala naman daw immediate legislation na kanilang isasalang maliban sa General Appropriations Bill, kaya doon man na sila focus sa ngayon, Mayor. Ayan, sino ba ang chairman ng Appropriations Committee dyan o Finance sa Senado? Senator Sherwin Gatchalian, Mayor, na kahit mag-isa ay naghihiring. Tala. At kahit kahit mag-isa, Sabado, naghihiring siya. Talaga? Teka muna, si Senator Ping ba ay member ng BICAM? Wala pang BICAM committee ngayon, Mayor, dahil nagsisimula pa lang, hindi pa tapos yung budget. Malalaman natin yan kapag dumating na doon sa puntong maaprobahan na yung version ng Senado sa budget, mamimili na sila ng kanilang kinatawan doon sa BICAM. Akala ko nung nagkabigay ng committee chairmanship, kasama na rin dyan yung mga members ng BICAM, hindi pa pala. Hindi pa, Mayor, hindi pa. Pero normally, kasi nasa Senate leadership siya, ay maaring may talaga siya doon at alam naman natin ang kanyang advocacy ay tungkol sa budget. Automatic yung chairman ng finance at saka yung vice chairman at saka kasi halos lahat naman na meron silang hawak na sub committee, kaya pero namimili din lang sila at kung sino talaga yung pipiliin at kung sino talaga yung interesado na bubusisi doon sa national budget. Kinakausap ba ng mga senador si Senator Ping
Kaya sabi niya, almost na halos lahat na ng mga senador, may mga insertion eh. Baka di na siya kinakausap ng iba. Mukhang maganda naman yung paliwanag kanina ni Senator o dating Senate President Frank Drilon kay Katunying. Yun, binanggit niya na kung ano yung amendment ay insertion yun. Kasi Mayor, yung iba kasi, kumbaga nabigyan lang naman talaga ng, in fairness naman sa iba, nabigyan lang ng masamang kahulugan. Dahil doon sa nakikita natin, sa budget sa House, budget sa Senate na nakikita natin, kapag yung bang tinatawag na personal amendment na in-announce sa plenary, walang masama, pati yung institutional amendment, Mayor, halimbawa Senado, gusto nilang, gaya ng time na I understand yung naging priority yung modernisasyon ng AFP at saka Coast Guard na talagang naglaan sila ng malaking budget sana sa pagbili ng mga gamit. Ikinawag nilang institutional, kumbaga nagkasundo yung mga senador na okay yan, halimbawa 10 billion, wala nang ko-question dyan, huwag nyo nang galawin yan na yan, para pambili ng gamit. Kumbaga ganon, on record lahat yun, Mayor. Ang nagiging problema kasi, yung insertion na wala sa House version, wala sa Senate, pagdating sa BICAM, biglang lumutang. Gaya nung AKAP, ang pinaka-example doon, Mayor, is yung AKAP. Nung last year na wala sa House, wala sa Senate, pagdating sa BICAM, may 26 billion na nailaan na pondo. Ikaw yun man, ginamit sa election, ang bira naman kayo, no question pa yun. Ang maganda nga din yung kwento ni Senator Drilon kanina, Mayor, na yung kumbaga siya yung through his initiative napondohan yung nung uso pa ang Farm to Market Road, di ba? Yung kanina interview niya kay Katunying na nung in-inspection nila yung Farm to Market Road, maganda naman daw yung pagkagawa, in fairness, at talagang ginawa naman. Kaya lang pagdating sa dulo-dulo, gate daw ng farm ni Congressman, yung pinuntahan nung Farm to gate. Farm to gate. So, kumbaga yung insertion o amendment na ginawa niya, walang naging masama. Ang problema nung in-implement yung project ay meron palang pinaglaanan na konsino. Tsaka sabi niya, depende sa execution niya na insertion. Ayan. Yun na nga, Mayor. Kaya kung minsan may mga lumalabas din na talaga mang totoo dito, Mayor, kasi kung minsan, di ba, yung tuwing budget season, nakikita ko yung mga mayor, mga governor, even congressmen, nagpupunta dito, Mayor, na dahil hindi sila, malayo sila doon sa kaban sa kabila, may kaibigan silang senador na pwedeng tumulong sa kanila, ginagawa. At nakikita natin yung listahan, marami dito, Mayor, multipurpose building, classroom, Congressman humihingi ng ayuda sa proyekto sa senator? Maraming nagpapatulong, Mayor, na mga lalo na kung medyo malaki yung budget na kakailanganin na kailanganin sa isang proyekto, halimbawa tulay, kung minsan ay talagang kumbaga kung sa kanila lang, siguro baka kung sa House baka sa akalain masyadong malaki yung para sa kanya. Humihingi ng tulong din sa mga senador. Ngayon ko lang narinig yan, Congressman humingi ng proyekto sa senador. Nangyayari pala yung ganyan. Pag kaibigan mo, Mayor, pwede naman kasi. Kaya kailangan medyo malawak ang network para. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. So sa araw na ito, hanggang araw ng Huwebes, ay ito mali yung hindi na yung ko kay Katunying kanina na tinanong niya kung may session. Wala palang session dahil nga puro concentrated sa budget deliberation hanggang Huwebes. Sa Friday narinig nating usapan ay parang open close lang, so yun ang mangyayari para tapusin itong budget deliberation for 2026. Pero ang tabayan natin, Mayor, kung ano yung magiging desisyon, kung mananatili pa si Senator Ping as chairman dahil meron na tayong naririnig ng mga pangalan na possible na pumalit kung sakasakaling matuloy. Sino? Or pwede siyang mapigilan by abogado rin na may balik Marcoleta ba? Balik Marcoleta, hindi na? Mukhang hindi na, Mayor. Hindi na. Majority, member na majority. Hindi na safe. O safe na, ayan.
Okay nga Rod, maraming salamat Raymond. Mula sa Senado, ito si RH Tuandeg, Raymond Dapa, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat Raymond at pa standby man ng Milky Rigunan. Sandali lamang ha. Pakicheck nga yung attendance mamaya man ng Milky ha. Kung present na si Congressman Aurelio Dong Mendoza at Congressman JJ Suarez. Oras Sister L. It's 9:49. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion the Third. Scam. Sinong nagsabi niyan? Agree. Yes. Alamin natin sa report ni RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella Takay hamon sa Independent Committee on Infrastructure na palawakin at bilisan ang kanilang investigasyon sa flood control anomaly. Ginawa ni Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at chairman ng House Committee on Infrastructure ang apela sa harap ng pagbibitiw ni Senator Pantilo Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Ridon, malaking kawalan ang paglisan ni Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee habang lumalawak at lumalalim ng investigasyon hindi lamang sa DPWH kundi ang ugnay ng iba pang ahensya ng gobyerno at matataas na opisyal. Sabi ni Ridon sa investigasyon ng komite sa ilalim ng liderato ni Lacson, pinatatag nito ang mga naunang naibulgar na mga testimonya na nailahad sa House Infracom. Kabilang na dito ang initial confessions sa House Infracom ni na Bryce Hernandez at JP Mendoza na nagbukas para matukoy ang mga sangkot na contractors, DPWH officials hanggang mabanggit na ang umano'y executive branch. Anya dahil dito kailangan mag-double time ang ICI para malaman ang pananagutan ng mga pangalan ng nabanggit sa House at Senate hearings at agad na masampahan. Naniniwala si Ridon na kahit magbitiw o nagbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, dito titigil ang anti-corruption advocacy ni Senator Ping. Ako si Milky. Para sa DCRH. Yes, Takay. Umattend na ba ng sesyon si Congressman Aurelio Dong Gonzales ng Pampanga at Congressman JJ Suarez ng Quezon? Si Congressman JJ Suarez Lakay, isa sa mga House Deputy Majority Leader. Si Congressman Dong Gonzales Lakay ay hindi na siya congressman ngayong 20th Congress. Hindi na pala siya congressman. Anak na niya Lakay. Si JJ Congressman Dong Gonzales Lakay ay graduate isa sa pinakamataas na opisyal noong 19 Congress. Graduate na siya Lakay. Graduate na pala siya. Si Kong JJ? Si Kong JJ ay House Majority Leader, kung hindi ako nagkakamali. Mataas ang posisyon niya dito sa Kamara. Pero umattend ba ng sesyon? Oo, umaattend siya Lakay. Actually, ang mga mambabatas ngayon, tulad ng gagawin ng Senado ngayon, ay hindi muna sila nagsagawa ng mga committee hearings nito man nakalipas na linggo dahil naging priority nga yung plenary at budget deliberation para sa 2026 proposed national budget. Okay nga Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga Lakay, Sister L. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Report ni Val Gonzales, panukalang snap election at resign all ni Senator Peter Alan Cayetano. Inalmahan naman niya ng grupong Lawyers for Commuters Safety and Protection. Report mula kay RH5, Val Gonzales. Val. Kung walang electoral reforms ay hindi napapanahon at kalimutan na ang panawagan tungkol sa snap election. Ito si Starel at Mayor nihayag ngayon ng Lawyers for Commuter Safety and Protection sa panukala ni Senador Peter Cayetano na resign all at magpatawag ng snap election. Sabi ni LCSP President Atty. Ariel Linton na siya ring naghain ng writ of kalikasan sa Supreme Court hinggil sa manumalyang flood control project. Kung walang pagbabago sa sistema ng halalan, ay maring manalo pa rin ang mga tiwali at mandarambong na opisyal ng gobyerno. Sa halip, nananawagan ng LCSP na panagutin sa lalong madaling panahon ng mga kurap na opisyal at siguraduhin ang hustisya para sa taong bayan. Sa panukala ni Senador Cayetano, dapat mag-resign sa pwesto mula sa Pangulo hanggang sa Kongreso at magdaos ng panibagong halala dahil bumagsak sa kanya ang tiwala ng publiko sa mga lider ng gobyerno. Ako si Val Gonzales, DCRH na sa Pilipinas,
sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. At batiin mo natin si Kuyang Rodan Deliso. Pakibati rin na happy birthday si Kuyang Romeo Lim ng Alfonso Lisin Masonic Lads. Happy birthday, Kuyang Romy Lim. At binabati natin si Kuyang Jojo Atienza. Hi, Kuyang Jojo, good morning. Dr. Ruel Aguila. Ayan, si Attorney Amir Pelaez. O nga pala, Kuya Amir. Di kita natatanong, uncle mo ba si dating Vice President Emmanuel Pelaez? Ayan, Vice President ni Apo Marcos nung araw. Good morning din kay Kuyang Oliver Ranoco. Ayan, Dr. Ferdy Pagdilaw. O yun nino mo, Mr. Michael Ismaike. Naku, tumaas naman ang palitan ng dollar. 58.05 na naman sa opening ng trading. Good morning, Kuyang Aman Tosino. Paring Big De Leon Lima, good morning. Noble Hill de la Cruz at Noble Greg Kayabyab at Dr. Joey Laceda, good morning. Mga brethren, sa Katimugan Shrine Club, bukas na po ang election natin. Sabi nating President, ayan, Noble Ronald Yulo. Business is our business. Sa ating Your Business is Our Business, naku, ang Prime Water, Sister L. Totoo ba to, Ading Avik? Ayan, ibebenta na. Oo, ayan. Ibenta na? Bakit? Mukhang bibilhin ng Maynila. Tama ba, Miss Annette? Ayan. Annette, bibilhin na ba ng... Sabi ni Miss Annette, parang wala naman akong ano. Ayan, Miss Andy Ocampo, ayan, bibili na ba ng ni Bossing MVP ang Manila Water ng mga Villar? Prime, Lakay Prime. Prime. Sabi mo Manila Water. Baka bigla magulat yung Manila Water. Prime pala, Prime. Ayan, Prime Water. Ayan, mukhang may negotiation na. Happy birthday, Doktora Fatima Padilla Pereña. Good morning, Doktora. Binabati na kayo ni Kuyang Bobet. At hindi pala yung report ni Iba Miss... Lakay. Kala ko Prime Water. Oceana Gold of Philippines. Sino ito? Nagtalaga ng bagong chairman. Ano ba itong Oceana Gold of Philippines? Anong negosyo nito? Baka ginto. May gold 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 sa dagat. Mga jewelries. Sophia Gans, please come in. Miss Sophia. Itinalaga bilang bagong chairman ng Board of Directors ng Oceana Gold Philippines si Brian Douglas Martin, ang Senior Vice President for Business Development and Investor ng parent company na Oceana Gold Corporation. Papalitan ni Martin si Peter Sharp na nag-resign bilang director at chairman para sundan ang ibang oportunidad sa labas ng gold industry. Itinalaga rin si Brian Martin bilang miyembro ng Audit and Risk Committee para punan ang nabakanting posisyon ni Sharp. Para kay Martin, karangalan ang kanyang appointment bilang chair ng Board of Directors at sigurado rin siya na magiging matagumpay ang kanyang panunungkulan. Kabilang sa tungkulin ni Martin ang pangunguna sa Investor Relations Program, pagsulong ng strategic growth initiatives at pagpapatupad ng corporate strategy ng kumpanya. Ibinahagi rin niya sa isang LinkedIn post na nakipagpulong ito sa national stakeholders at regulators, bumisita sa bagong opisina sa Makati, at dumalo sa event ng Australian-New Zealand Chamber of Commerce Philippines. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong October 3, 2025 sa halagang 57.875 pesos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Grabe naman ito, Sister L. Isang kubeta, ayan. Kubeta. Comfort room. Yung term mo nagulat ako. Bakit yung alam yung kubeta? Alam ko yung kubeta, pero hindi naman kasi masyadong ginagamit na ngayon. Gusto mo, kasilyas. Kasilyas, kubeta, kasilyas. Yung mga matatanda noon, kasilyas. Sa amin, sa Ilocos, ano kayo, may lahi kaming Kastila. Kasilyas. Kasilyas, ayan. Ginagamit din yan ng lolo ko. Mga kwan. Mga noon pang tao. Kasilyas? Ginastusan na sa isang elementary school, ginastusan na 1 milyon? Ha? Oh,
Grabe naman Siguro yan. lakay lahat dyan automatic. Kasilyas lang. Oo, pati yung tubig, hindi ka na magbibiday. Oo. Madidetect niya pag tapos ka na mag-poop. Oo, mag-i-spray na siya. Di ba may ganun sa Japan? Yung dipindot lang, may hot water pa. Automatic Ayan. yung lakay eh. Yung pagtayo mo, automatic magpa-flash. Madidetect niya din na tapos ka na. Angat Diba? yung no? Baka ganun ang gamit. Yung pintuan, hindi mo kailangan hawakan. Ayan. Nadidetect na pagpasok. Tapos pag pindot mong ganun, may para sa pet. Yung isa, para sa kan. Mayroon akong kakilala lakay. Hindi niya alam paano gamitin. Sa mukha niya napunta. Good morning, boss. Sinisilip niya saan nagagas. Ay, galing tubig. Ay, sa mukha yun na spray. Yan ang bago ngayon. High-tech. High-tech, ayan. Yung mahabigan, magandang umaga po. Ingat-ingat po tayo. Tangga dito sa Monday. Ingat-ingat. At yan ang kaban natin para tunto ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Oy, mga taga Manila travelers, maraming salamat para salamat sa donation din sa Operasyon Tulong. 200,000 pesos. Napakalaking tulong. Fiscal Winnie Edad, Kuyang Humobono Boy Pique. Thank you sa pagsuporta sa Operasyon Tulong. At kami po ay tumatanggap din ng donasyon para sa ating tulong naman. Operation para sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Thank you and good morning. Wonder Woman susunod na. Miss May Binauhan. Bye-bye.